De Lima. Sabi ni De Lima, di ba sabi ni BP Sara, walang batayan ng impeachment complaint na inendorso. So walang batayan yan. Pero ayon po kay De Lima, ito. De Lima, confident na sufficient in form and substance ang impeachment versus BP Sara. Ayan. Confident daw siya na lulusot yung form and substance. Wala naman pong problema. Ang sinasabi naman ni BP Sara, kasi botohan lang yan eh. Magbobotohan lang kayo. Ang sinasabi ni BP Sara, alam nyo sa totoo lang, gusto ko na nga eh. Gusto ko na nga matuloy yung impeachment para isahan na lang, mapahiya na kayo lahat eh. Matatalino po yung mga abogado po ni BP Sara. Sanay na po sa impeachment yan. Magagaling po lahat yan. Eto, pakinggan muna natin. Yung sinasabi ni BP Sara na isang papel na walang kalakip na kahit na anong ebidensya, ay siya rin mismong mga akusasyon na matagal na niyang iniiwasan sagutin. Ano nga yung akusasyon nyo kasi? Ninakaw niya ba o hindi? Alalahanin natin na na-impeach siya dati ng House based on essentially and primarily the same substantial grounds na nakalagay sa complaint na inendorso namin ni Representative Percy Sendanya. Kaya nga lang, napawalang bisa. Ang dami yung daldal eh. Ano nga talaga yung mga ebidensya ninyo? Ano ba mismo yung akusasyon ninyo? Ano ba ang masama? Confidential fund o yung ginawa niya sa confidential fund? Ano talaga yung ginawa niya sa confidential fund? Wala nga kayong bintang eh. Yun yung problema niyo eh. Meron bang kayong bintang katulad kay BBM na kinidnap si Tatay Digong? Yun. Bintang yun. Yun ang bintang ng kaya ini-impeach si BBM kasi pinakidnap niya si Tatay Digong. Yun yung bintang. Pinakidnap niya sa ICC. Ano pong krimen talaga yung sinasabi nyo? Lagi lang kayong sinasabi, lagi lang yung nagsasabi na iniiwasang sagutin. Ano ba yung pinasasagot ninyo? Si Mary Grace Piatos? Krimen ba si krimen ba si Mary Grace Piatos? Ano po eksaktong krimen? Halimbawa po, yung sa complaint kay BBM. Ito yung complaint nila. Yung illegal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Yun yung complaint nila kay BBM. Illegal yung paglilipat ng pondo. Katunayan, sabi ng Supreme Court, illegal yun. Iyon ay unconstitutional. So ano yung nilabag ni BBM? Di umano. Yung paglilipat ng pondo. Kaya lang, ang sabi niyo mga congressman, hindi naman si BBM yung naglipat. Di ba? Yun yung palusot nyo. Pero may krimen eh. Dito kay BP Sara, ano po yung krimen? Paulit-ulit kami. Sabi kayo na sabi, may ebidensya kayo. Ano muna yung krimen na ginawa di umano ni BP Sara? Nagnakaw ba siya? Magkano yung ninakaw? Hindi nyo po pwede sabihin, ay may confidential fund siya kaya namin siya ini-impeach. Kasi meron siyang confidential fund. Ano po yung nilabag niya kung may confidential fund? Ninakaw niya ba? Yung confidential fund? Ay hindi niya pinapaliwanag eh, anak ng pupa. Wala naman pong kasong misuse eh. Ang mga kaso po dapat graft and corruption, plunder, hindi po ibig mo sabihin misuse. Misuse of fund. Yan na, tatanggalin mo yung binoto ng 32 million. COA na nga nagsabi na wala namang graft and corruption. Kaya sinasabi ni BP Sara na papel lang niya, walang basehan yan. Kasi nga, dapat yung binibintang ninyo naroon sa impeachable offense. Mabigat na krimen ba yung misuse of fund? Hindi nyo nga kaya patunaya kung bakit na misuse yung fund. Eh. Hindi naman nila sinasabi na ninakaw yun, binulsa ni BP Sara.
O sige, eto. Total ako, tinatapatan natin, hindi tayo nagsasabi. Ang masakit dito kay ang eengot-engot dito kay Laila de Lima ay eto. Eto nakakatawa sa lahat. Tawan-tawa ako no na ano to eh. Tignan nyo po Hinamon ni mamamayan Liberal Party List Representative Laila de Lima si Vice President Sara Duterte na patunayang walang basehan ng aligasyon laban sa kanya. Kita nyo kalokohan nyo. Kita nyo ako si VP Sara. Walang basehan yung aligasyon nyo sa akin. Sabi ni Laila de Lima, patunayan mo nga na walang basehan yung aligasyon. Wala nga akong patutunayan dahil wala nga akong makitang batayan. Ako pa magpapatunay kung bakit walang batayan. Sabi niya, patunayan niyang walang basehan ng mga aligasyon. Hindi po. O kaya namin nasasabi wala ka ebidensya eh. Patunayan niyang walang basehan ng mga aligasyon. Wala nga ako nakikitang basehan eh. Ako pa magpapatunay na wala. Sabihin nyo, patunayan natin na meron nakasabit dito na tuwalya. Sabi ko, wala nakasabit na tuwalya dyan. Tignan nyo, wala nakasabit na tuwalya. Sasabihin ni de Lima, patunayan mo nga na wala nakasabit talaga. Wala nga akong makitang tuwalya kaya wala nakasabit na to. Alam nyo, pati yung katwiran nila wala sa katwiran. Nakukuha nyo po? Yung katwiran nila wala sa katwiran. Ako magpapatunay. Wala nga akong makitang tuwalya eh. Patutunayan ko pa na walang tuwalya. Walang tuwalya. Yun yung sinasabi ni BP Sara. Wala naman kayong ebidensya, wala kayo lahat. Patunayan mo na wala kami ebidensya. Putang. Kayo po. kung nauunawaan nyo po yung gusto nilang sabihin, walang basehan. Patunayan mo nga na walang basehan. Puta, wala na nga akong makita. Ano papapatunay? Di kayo magpatunay kung may basehan. Kahit hindi ka marunong magmura, mapapamura ka sa mga tukmol eh. Yan ang mga katwiran ng mga walang, makaraos lang. Tandaan nyo, again, sa media lang po kayo kinukuha. Nakita ko yan si Erice, sikat na sikat sa media, di ba? Pag nagsalita si Erice, kuha kagad ng media. Kasi alam nila na dilawan si Erice. Alam nila na miyembro ng Liberal Party. Pero nung nagsalita si Erice doon sa Committee on Justice, putyan, hindi walang epekto. Alam niyo yun, kayong mga dilawan, sa totoo lang, wala kayong epekto sa mga congressman. Ang inaabangan lang dyan, pag si Sandro Marcos pumirma dyan o in-endorso niyan o meron, yung mga taga ron, pag yung mga young guns na, yan talaga kasi kaisan yan eh. Pero kayo, feeling nyo lang malalakas kayo. Tayo rin na nagugoyo tayo nitong mga dilawan at kakamping. Sila Serdanya, sila Shell Jokno, sila Laila de Lima. Kasi mayat maya, umutot lang yung mga yan. Magkadena-kadena bill lang. Lahat ng ginagawa nila, cover ng media. Pero ang totoo po, pag yung mga ang babantayan natin dyan sa Congress, yung mga sinasabi po ng mga young guns. Yung sinasabi po ni Sandro Marcos, kasi yan po talaga yung nasusunod sila, yung grupo nila. Hindi po tong grupo nila Laila de Lima. Wala po to. Kaya makikita nyo po kung lulusot, kung palulusotin nila o hindi. Bantayan nyo yung sinasabi nila Adjong,
nila Chua, nila Abante, mga Young Guns. Yan po. Yan ang mas makatotohanan kaysa dito kala Laila de Lima. Pucha, forma kayo ng forma. Pagdating pala ng ang lakas-lakas ninyo sa media. Pagdating pala sa mga botohan, wala. Wala pala tong mga, mga dilawan na to.